Network Entertainment. Hello, guys. hello. Kamusta? Sabi mo. Waki Huwag ka didu. nang pakipot, sabi mo na kasi kagad. Sige, waki didu. Yan, Tangin, pawaki didu. Di kayo bumibili ng ticket. Patrip ang puta. Oo nga, tangin na bumili ka ticket sa show namin sa April 6. Tapos na ata kung lumabas yung episode. Ayaw nga, tanga. Gago, ganda ng show na yun. Ganda sold ng out. show na yun, sayang di kayo bumili ng ticket. Inatake sa puso si Alexio. Solid. Gago pa ako magkatotoo. Hindi magkakato yan. May guest kami na very polite, di nagkasalita. Sorry. Sorry. Akala ko kayo muna eh. Oo nga, hindi. Kahit ano naman. Ang guest namin is Ali of the Linya Linya Show and Linya Linya itself. Oo. Ali Linya Linya. Sanggalang ba? Sanggalang. Kaano mo yung basketball player na? Wala. Nung nalaman ko magaling siya, sabi ko pinsan. Si Ian ba? Pangalan yun, di ba? Pero malayo kasi itsura namin, so sabi ko medyo distant. Oo, kasi parang 6'8" yan sa akin. Oo. Pero wala, hindi kami related. Yun. So si Ali, Sanggalang of the Linya Linya Show and Linya Linya is here. At tawag doon, check out din yung episode na nag-guest ako sa kanya. Two-parter yun dahil napasarap yung usapan. Hopefully dito matiis niya kami. Kasi doon napakaganda ng topic niya. Dito ang topic natin ay clothing, kape, and cocktails. Wow, talaga tatlo. Oo. Iyaano natin yung lahat kagad. Sige, okay. 3-hour episode to, guys. Lahat kasi yun related sa business nila Ali na may kape-kape din kayo. Meron din silang, syempre yung linya-linya at meron silang cocktail bar sa Creekside. Ooh, we should go there sometime, Red. Pumunta na ako dun. Yeah, fuck. Dali mo ako. Masarap dun. Let's fucking date kami. Very aesthetic. Hindi ka bagay dun. Go to town, pare. Kasi, tingin mo ba, si Si Andre? Andre. Oo naman, welcome si Andre. Wait, may dress requirement ba? Bawal ba naka-Iron Maiden shirt or like naka-band shirt? Actually, yan yung uniform ng mga pupunta ng breakfast. Totoo kasi rock and roll inspired siya eh. Pala eh. So yung music namin doon, dapat rock and roll, vinyl record, tapos at least 20 years old. Wow, talaga? So di ka nagba-black kiss doon, pare? Walang Magugulat ka sa mga 20 years ago na pwede nang i-play doon. The Strokes nandun na. Oo nga, no? Magugulat ka, bro. 2000s na. 2004. Oo nga eh. Oo nga, no? Magugulat Dude, ka. 20 years ago na yung Coheed, pare. Oo nga, saklap, Grabe. no? Oo. Grabe. So may mga ganyan kaming records doon. May Foo Fighters. Sa utak ko, pumasok pala sa akin. Rolling Stones lang, bebe. Kasama na tayo doon. Oh, no, Foo Fighters. Grabe. So, yung cocktails ba, teka, mag-OBB muna tayo. Pag-uusapan natin, try natin tahakin ng tatlong topic na to right after this very unnecessary OBB. And we're back! Pinakita natin kay Ali napakaganda nating OBB na bago. Ang ganda, napakinggan ko. Napakaganda. Sobrang ganda. A jazzy version. Jazzy. Scooby-Dooby-Dap-Dap-Doop-Deep-Doop. Mga ganyan. If you whistle, if you ain't my baby. Blues na yun eh. Ay, blues na pala. Nako. Okay, so cocktails. Sinabi mo kanina ba nag-uusap tayo na yung cocktails, may maganda kang angulo na parang akala natin hindi siya pang lalaki. Alam mo yun? Parang pag lalaki ka tapos meron kang dalang cocktail glass, parang may misconception ka na, pang mahihina to or parang hindi nila gusto yung mga whiskey type of. Like kung hindi siya neat. Oo. Diba? Saan kaya nanggaling yung? Unang-unang sama nun. Oo nga. Sama ng misconception na. Kaya nga siya misconception. Yeah. So parang, well, siguro, talagang sa macho culture natin. That's why dudes can't have nice things. Totoo. Dahil kailangan, di ba? Oo. Yung yung katawan nung pale pills. Makapal eh. Makapal. Kahit nung sumeksi ng konti yung bote, ayaw eh. Nireject siya ng mga tao. Oo. Sexy bottle ng pale pills. Mga tayo mataba eh. Alam mo, to the point na yung lata, may drawing nung pale na bote. Para just to be sure. Ito yun ha. Parehas lang ha. Grabe. Sila dun sa stout na na yun. Pero diniscontinue nila yung slim, sexy. As a drinker yourself. Yes. Nagka-cocktails ka ba?
I like a good cocktail. Like, I like a good whiskey sour. Whiskey sour. Oh. Yes, an old-fashioned. Diba? I know some cocktails, dude. Ano pa? Old-fashioned, a nice Negroni. Negroni, yeah. Cranberry vodka. Wow. Which is vodka sa Aran, baby. A screwdriver. Which is vodka and orange juice. Yes. A brass monkey, pare. Ano yung brass monkey? So it's rum, vodka, and orange juice. Marami pang alam si Andren sa akin sa cocktails. Oo nga eh. to be honest. Paano ka napasok dun sa cocktailing? wala akong relation dun sa paghahalo ng cocktail. So, Okay. partners ko si Jim Bacaro, pati si Kyle Kismundo. Si Kyle talaga yung Mixologist. mixologist. Tanong Yeah. background. Oh, let's straighten it up. Alcoholic sa group niyo. I'm kidding. hindi, Siya yung super. lasenggo. Hindi. Pero grabe appreciation niya doon. As in, nananaginip siya ng cocktails. Grabe! Hindi nga ako nananaginip na stand-up masyado eh. Oh, like yung mga cocktails. Joke Inumin ever. mo ako. Parang Pag-gising niya, mo may ako. mga bago na siyang concoction eh. Grabe. Late niya lang to na parang naging hobby nung pandemic. Parang na beautiful mind siya. Like, ang dami niya nakikita ng cocktails. Pero masarap nga, parang nag-recommend ka sa akin ng isang cocktail, tapos sarap-masarap kami ni Kate. Yung, ano yung tawag doon? Posiwelo. Ata. Grabe Sarap, yun. grabe yun. Oolong tea infused gin. Yes, kasi pagkatapos nun, ngayon, na-addict ako sa oolong tea. Kasi parang may Oo. nahanip ako na, ito the barley Ay, naman diba? to. Barley to. Pero parehas, katulad. Ang weird mo, na-addict ka dun sa ulong tea, hindi dun sa alak. Dun sa Jack and Coke, na-addict ako sa Jack hindi sa Coke. Baliktad. Buti hindi sa yelo. Oo. Grabe yung puno tayo na Andren. Pero siguro mag-mask ka or something. Oh, yeah. Pangit mo. Sobrang kupal lang. Balang araw rin sasapakin kita. Hindi, pero- Habang umiinom ka ng cocktail, i-uppercut kita. Pero talaga siya, i-appreciate mo siya kasi una-una yung itsura niya, ang ganda. 'Di ba? Tapos ang sarap niya inumin. Kasi for the longest time, yun nga yung sinasabi ko, for the longest time, nagpe-pretend ka lang na gusto mong uminom ng hindi masarap na gusto mong inumin. Lalo na ng high school o ng college, para, pare, sarap nitong gin na sinashot nating kadiri. Alam mo, recently nangyari kasi you took me to a nice bar. Hindi naman bar. And I had a Restaurant good, na may bar. I had a good like whiskey sour. Tapos nun, hindi na ako nag-gin bilog for a while. Like, this is swill. Yung tawag doon, yung pag uminom ka ng cocktail, tapos maisip mo parang, pwede ka pala malasing na hindi mo tinitiis yung... Yes. Diba? So for the longest time, kasi nagsimula lang ako mag-appreciate ng cocktail sa nalala ko, may mga, yung nausay mga speakeasy dito. Ang parati kong pinupuntahan, Exit. Ano may Exit? Sa loob ng isang parang coffee shop. Sa loob ng Plaza Cafe. Parang ganun. Tapos pag pumasok ka sa fire exit nila, bar pala siya. Parang ganun yun. Tapos naalala ko parang mura pa siya kasi parang 300 lang ata per cocktail, 250 per cocktail. Parang ganun that's lang. pretty cheap. Sarap. Sobrang sarap. So, doon ko na-realize na parang, pwede akong maging cool and umiinom casually. God. Hindi yung tipong, oh shit, puro tubig na yung whiskey ko kasi ayoko talaga yung lasa niya, di ba? Oh my God. Ngayon ko lang pala kaya pala siya speakeasy. Kasi pwede kayo magkwentuhan ng di ganun kaingay. Yun talaga. Fuck, yan pala yun. Oh, sorry. Yung Big Fuzz, speak easy yun. O yung pagpasok ko, all I do is win. No matter what. Sobrang ingay, Oo. no? Nakakainis. Hindi mo alam kung paano nag-hook up yung mga tao sa ganung lugar. I think it's a young people thing. yung Yung noisy bars. kahit ng bata ako, hindi ako mahilig. Hindi, dude, I fucking Tinitiis ko lang talaga. tumutugtog yung apple bottom jeans nung bata. Talaga? Like, dude, hot-side chicks, Sa Paddy's dude. Point ba to, pare? A hot Paddy's Point sa... A nice Paddy's Point crowd, pare. So, ba't mo naisipang mag-invest? Well, mga kaibigan, tapos parang na-enjoy ko rin. Oo. Parang pinatikim ako nung unang cocktail drink. Ano ba yung una ko natikman? Pero before that, di ka mahilig sa cocktail? Hindi ako mahilig eh. Mas marami nga alam si Andren sa akin eh. So ako, hindi ako naman heavy drinker. Mas mas beer. Oo. Tapos parang super dry. Parang Yeah. Super dry is really good. Sarap. Yeah, diba? Parang yan lang yung thing ko eh. Tapos okay na ako doon. O kaya ilang mga international beer, ganyan. Or mga craft beer.
Pero hindi ako heavy eh. Kasi yun nga, ang hirap nung nung pakiramdam after. Yeah. Parang bumabawi. you'll get used to it. Like, Don't get used to it. Yun yung masaklap dun. pero the hangovers get worse as you get older nga. Like, nung Friday, pagkatapos namin pagkagising ko, that was the whole day. Dahil mo kasi ininom eh. Yes, pero dati nung bata ako, like pwede pa akong pumasok sa duty eh. Kung nakainom ako kinagabihan. Pero like, we're getting older. Passage of time. Yeah. Kaya tingin ko yung cocktail din, parang for a certain age or phase ng edad natin, tingin ko. Medyo bagay siya sa atin Tama. Yes. Kasi, tas tama yung sinabi mo, speak easy. oo, makakapagkwentuhan ka. Yes. Hindi mo kailangan lumangoy sa alak. Totoo. Well, si Andrew lumalangoy sa Lumalangoy sa alak, di ba? Pero kahit 2, 3 2 or 3. glasses Good night lang. na yun. Good night na. Sarap ng gising mo. Wala kang walang hangover. Tapos yung sinasabi mo kanina, Red, na parang for the longest time, parang more yung socializing yung pinupuntahan mo. Hindi talaga yung appreciation of the drink. Yes. Dito, wow, para kang para siyang pagkain Naging icebreaker na siya. So, kunwari, may date kang dinala ron. Tapos, uminom kayo ng wala kang pinag-usapan. Sarap ito ha. Tapos, doon na mag-isimula yung usapan. Tapos, Laro-laro kayo solid. Bawal ba yung PDA doon sa bar nyo? Kasi nung pumunta kami ni Kate doon, parang may isang table kami na kasama na parang 4 sila. Pero parang yung dalawa doon, parang new couple pa lang. Tapos sa likod namin, may 2 ring girls na I think couple din sila. So parang ganun nga yung pinag-uusapan nila. Ganun yung conversation nila. Uy, grabe, social naman ito. Ganyan. Tapos pinipicture nila. Tapos mamaya-maya, inaamin na nila sa isa't isa na elitista sila. Alam mo yun? Kasi una parang social naman ito. Bila mamaya-maya. Pero when we ganyan, mamaya Hamilton na yung pinag-uusapan nila. Mga ganong klase. Sobrang sobrang ganda niyang place. Pero, gulat lang ako coming from, akala ko dati talaga makaktail ka kasi nagbukas ka eh. Ang hirap naman ng kinonvince ka lang with the drink. Hindi, alam ko lang na ako parang open your wallets. Hindi. Feeling ko magiging talaga siya eh. Space for conversations nga. Yeah. And connections. Yes. Ako mahilig ako may pagkwentuhan. Mahilig ako mag-connect with people. Oh, yeah. So every time I go there, meron akong bagong Tama. kilala. May bago akong connection, may bago akong network. May bago akong ganyan. And yung mga taong pupunta doon, ganun din yung nangyayari sa kanila. It's always nice to find a place din na ganyan. Kasi if you wanna meet up with someone or parang, yun, one, kung personal siya, gusto mo mag-date or whatever. 2, kung gusto mo business or gusto mo ng parang sort of like a professional relationship with someone. You take them to a nice place. They feel tawag doon valued. Parang ganun. Tsaka syempre, Red and Andren, medyo medyo tagurin siya. Yun yung maangas din yun. Maangas din siya. So parang, hanapin mo siya. Hindi rin namin masyado siyang sinasabi na ganito yung mapapapunta dyan. Okay, that's very brave of you. Pag tinanong mo yung direction sa Instagram, bibigyan ng 3 bugtong. In fairness, mga 2 out of 3 nakakarating. Yung iba nag-end up sa 7-Eleven. Parang sarado na kami by the time. Kailangan ko ba mag-answer ng questions 3? Parang you must answer the questions 3. Parang ganun yun. Yun yung gawin nyo spill sa IG nyo. Ganda. Saan po yung location nyo? Kailangan mo sagutin ng 3 bugtong. Parang sa Dragon Quest, parang RPG, kailangan mong sa iba't ibang. Kailangan mo malaman, may unravel mo. Tapos, meron kang daily password. So, kahit yung mga regulars mo na alam, kailangan nila figure out kung paano. Diba? Big fuzz, pare. Sobrang, pumunta kami, parang, buti na lang familiar ako sa building na yun kasi nag-record ako dati doon ng ads. Tapos, sinabi mo sa akin kung saan. Sobrang, hindi gulat ako na, puta, may 3rd floor pala to, may 4th floor pala tong building na to. Parang may platform 9 3/4. Parang ganun. May mezzanine eh. So parang 2nd floor siya, pero 3rd talaga siya. Tapos yung elevator nila, sobrang, sobrang pang-4 na tao lang. Parang ganun. Basta. Parang elevator sa drive. Ano ba yung drive? Ano drive? Yung kay Foxy. Si Ryan Gosling? Yes. Talaga? May elevator doon na maliit? Yung pinatay niyo yung guy sa loob nun. Hindi ko alam. Sorry. Pero na-spoil nyo yung... This is 2011 pa to. may nag-comment sa atin na
sana naman magsabi kayo ng spoiler warning bago yung spoil yung movie. So parang wala kami pinag-uusapan na current na movie, di ba? Oo, grabe. Sorry, hindi pa pinapanood yung 2011 movie na pinag-usapan na. Sorry, patay pala si Bruce Willis the whole time. Tangina. Sa Jacob's Ladder, patay pala siya all along. Fuck you. Hindi ko napanood yung Jacob's Ladder, spoil ako na. Okay. Sobrang, pag pumunta ka sa Big Fuzz, tapos, Big Fuzz ba? What's the Big Fuzz? Big Fuzz. Big Fuzz lang. Tapos yun yung pangalan. Yung handle namin, What's the Big Fuzz? Pag pumunta ka dun, ang unang entrada mo kagad yung bar. Tapos makikita mo kagad yung mga tao na masaya sila sa ginagawa nila. Which is parang kind of, kasi pumunta rin ako sa linya-linya na tapos nakita ko masaya din yung mga tao nila. That's such a good thing. That's a good thing. Ang hirap na Binibrief namin yung mga yun na sinasaksakan. Like kung wala kasi Algie. Pinikweli niya. Masasaya yung boss, no? Feeling ko. Hindi masyado. Hindi talaga? Hindi masyado. Kasi kung nakikinig. Trabaho kayo. Kung wala sila, sabi ko, ngumiti kayo. Against sa pader. Pero syempre, misconception din yun na or madali siyang isipin na syempre, kami, content, humor page, na super saya lang lang. Yeah. Kasama yun syempre dapat. Pero seryoso ka dapat kasi. Naman. Work pa rin siya. Work eh. So, actually, it's very hard work to make a lot of people laugh. Tapos ang medium nila t-shirt, diba? Sobrang nice. Medium lang yung t-shirt nyo? Wala kayong large, wala kayong XL. Wakadidu! Wakadidu! Gusto ko yun, Andre. Gusto ko yun. Pag nagkaroon ko ng Wakadidu shit, inayos ko na yung deal mo, sabi ko, yung royalties mo 2%. Tapos akin yung 18. Tapos pinababa. Hindi kayo kikita. Ang mga nakikinig lang sa podcast, ito mga 30 lang. Dami-dami na nakikinig dito eh. Okay na yun. Okay yun. Waki, hindi ko kayo ng waki. Kung pag di kayo bibili ng shirt na ako, hindi ko nasasabihin yan kahit kailan. Wag nga. Yun na nga lang yung only thing na panlaban natin sa Cool Pals eh. Feeling ko i-ride na itong Waki Dude. Hanggat sa magsawa na rin sila. Teka, idako naman tayo sa clothing, pare. Being isa kayong clothing line. Hell yeah. T-shirt pa lang naman, di ba? Or meron na ba? May jacket na kayo. Tama ba? Nagka-jacket na. Nagka-jacket, Nagka-tote bag. Other merch din, like notebook, mugs. Pet bandana. Punta na sa hayop. mga gano'ng klase. Ang diverse kasi ng portfolio mo. So, ang pinaka-original na business mo is yung linya-linya. Yun yung pinaka-baby mo kasi from college pa lang. Diba? Na mo na siya. Mahirap ba mag-clothing? Sobrang hirap. Sinasabi ko eh. Sobrang hirap. Kasi si Red, nung pumunta siya dun sa linya-linya HQ, mukhang ang dali-dali ng lahat. Pero to get there, oh my God, grabe, masalimuot siya. Kasi sa simula pa lang, pag naisip mo pa lang, kahit ako eh. So, lahat ng artists at some point in time, nagbenta tayo ng merchandise natin, di ba? Tsaka t-shirt and everything. Yeah. Ako, nag-haul pa lang ako nung ilang piraso, 100 lang to na t-shirt. Tapos hahanapin mo anong size, di ba? Yung mga nakagoma and everything, kabarang bullshit. Medyo hindi nagbenta yun kasi ang pangalan ng t-shirt, yung edits sa mukha. Nagbenta yun actually. Ang hirap suotin siya sa family reunion eh. Pinagkita ko ng nanay ko, Andre, alam ko, komedyante ka, pero kung palitan, meron ba? edits sa mukha. Meron akong Rederick mahaba nung nag-ano pa ako, na edits sa mukha limited edition, edits sa mukha t-shirt. Tapos nung nagpa-print ako, na-expect ko uwi ako, puta, 10,000 pesos. Kaya na parang 4 na tao lang yung bumili. Parang ganun. Yun, edits sa mukha t-shirt. Yeah. Wala na. I'm sure sa bahay ng parents ko, may isang karton doon na puro mga t-shirt ko lang na unsold. Pero yung sinasabi ko, so sa mini, ikaw pa lang na independent seller ka pa lang na 2 design or 1 design lang. Napakahirap na niya, di ba? So, kasi ang hirap ngayon, gets ko parang inventory, lahat diba? ng content creators, artists, diba? Papunta talaga dun to creating their own merch, ganyan. Ang hirap lang dun kasi kung ikaw yung mismong gumagawa ng shit mo. Yun nga. Isasabay mo pa dun. Kailangan bumenta ng jokes mo, bebenta ka pa ng t-shirt. Yes, no? exactly. Mauubos, may mako-compromise, no? So ako, maaga pa lang, inadmit ko na yun. Kasi nung kami pa lang ni Panchong sa linya-linya, yung artist at ako lang, wala eh. Every time na nakakabenta kami, every selling namin sa mga bazaars, ganyan,
sumasarap lang yung pulutan namin. Yun lang. Dumadami yung iniinom namin, sumasarap yung pulutan namin. Wala talagang pang paikot. So wala kaming business sense eh. So all for fun eh. Until nung naging partner namin si Jim. Si Jim nga daw. So ako, having the right partner is one way to go with it. I think yun din yung parang pinaka doon. Kasi if you're trying to do everything by yourself, you're limited kung ano lang yung tipong alam mo eh. No? And isang buong mundo yung pagtitinda eh. Yung business eh. Yeah. So kung full-time ka na nga sa pag-create, kakalahatiin mo pa yung katawan mo to selling, mako-compromise. So ako, having that partner at admitting that, acknowledging na kailangan mo ng tulong, malaking tulong yun. So yun yung nangyari nung 2015, nung business partner na, meron nang talagang tumutok sa pag-expand paglago niya. Medyo intense eh. Kasi parang from something na online mo lang nakikita and then mamaya may nakita mo yung physical stores na and then mamaya may billboard na parang damn! Parang, congrats man. Sobrang laki man. I only wish na meron tayong merchandising enterprise na gano'n. Tapos na-realize ko, bakit pa? Sino na papatakbo ng lahat to, di ba? Yeah. Bibigyan kaming royalty. Yun din, isang malaking tulong sa lahat ng creators na inaano nyo. Kasi basically, mag-uusap lang tayo na sa chat and after a while, meron na ako merchandise. Now, meron na ako parang, paano ba kita supportan? Ito, pumunta ka linya-linya.ph. Bili mo tong shirt na to. Malaking bagay ito sa akin. Diba? Kasi meron ako 90% na royalty. Ako lang ang nakakuha ng deal nun. Sabi ko mo sabihin. Ako lang. Pakikantong. Eraserheads, hindi. Si Eve, hindi. Nika Del Rosario, hindi. Ako lang. Oo. Oh my God. 90%. Hindi na alam ni Jim. Kaya alibat ka pabayag. Nilagyan ko lang ng ganun yung... Hindi ko nakita yun. Ano yung pangalan ng shirt mo? Yung mabuhay bro na siya. Kala ko yung pork and jeans. Ay, wow. Wow, nag-apply oh. Walang trabaho to. Tapos may pig, nakatingin siya sa dyan. Uy, alam mo dati sa Solid Okay, jeans, merong, pag nagbe-brainstorm kami, si Aldo naalala ko dati parang, you think, I could like suggest shirts for Ali? Or parang gumagana lang siya na for Linya. Do you think they could just buy shirts tapos bibigyan daw niya ako royalty or something like that? Parang I don't think it works that way. Meron ba kayong ganun? Meron kayong, okay, paano ang plan of attack nyo sa designing ng shirts? Parang, yes. Gusto ko lang malaman. Paano ba? Topical, ganun. Nag-start with, ayun di ba clothing yung scene natin? Pero content talaga siya Okay. before clothing. So hindi rin kami dumidiretso to shirt. Galing. So content page kami. Ang maganda sa content page, and siguro baka pioneering din kami sa ganitong age Kasi yung prior to... Kailangan nyo ng ganyan para lumaban. So, dahil content page kami, in a way, parang napapasurvey na namin yung content kung alin yung gusto nilang gawing shirt. Yeah. So, pag sinalang mo na siya, nakita mo nag-viral siya, signal na yun for you to turn it to a shirt. So, galing yun yung normal process namin kasi gusto mong pakinggan yung mga tao, alin yung nagustuhan nila. And ito bang pinost namin na to ay shirtable. Ganda ng shirtable. Kasi kung sobrang haba, tangin hindi mo naman ilalagay sa t-shirt. Exactly. Para mo yung buong lyrics ng Lupang Hinirang. Marami may gusto ng Wacky Didu. Kita nyo na meron siyang engagement and everything. So shirtable na siya, parang ganun. Meron ba kayong proprietary criteria? By the way, yung spelling ng shirtability. Wacky Didu, W-A-C-K-Y. Ganun ba? Hindi I. Kaya nga Wacky. Pero Didu May Didu D-I naman yung D. Paano yun? D-I na lang, tama yung D-I. Tama yung D-I. Hindi nag-commit Pwede. Wacky, D-I-D-O-O. Wacky Didu. Well, pag nag-release tayo ng official shirt, makaka-count na yung niya, yung spelling niya. Alam mo maganda, mag-release ka ng official shirt na Y, tapos after a while, meron ka ring I, tapos magtataka yung mga tao, iba-iba ba yung spelling? Iba-iba ba yung ibang spelling? Ibig sabihin. Parang origins ni Joker, marami. Hindi, parang Red Horse tsaka Happy Horse, di ba? Happy Horse yung bote na to Doble yung lakas niyan, parang ganun. Parang si Joker, tapos si Joker Arroyo pala. Galit sa ano yun? Ano yung sabi niya? May tagline si Joker Arroyo. Na? Galit sa kurap. Parang ganun. Galit siya sa kurap. Mamatay ka, Batman! Pag bad ka, lagot ka. Pag bad ka, lagot ka. Pag bad ka, lagot ka, Batman!
Sinabi ni Joker. ABC5 Joker. Iwasan mo tong kotse ko, Batman. Nilakaw ko yung May sabihin ako about t-shirt. Yun, naalala ko yung tanong mo, yung may criteria ba? So, isa sa mga criteria siguro yung yung length nung statement. Okay. Kasi it affects readability. Tama. Lit ng text. Grabe, no? Have it down to a science na yung shirtability ng mga... Sabay, kung kunwari yung buong panatang bakabahin, di mo pwede ilagay. Mahirap. Sa t-shirt, no? Siguro sa ibang shirt line, pero kami, dahil yung forte talaga namin ay yung lines, feature the statement, kailangan readable siya. Kung para sa'yo lang, hindi siya gagana. Hindi siya gagana. So meron naman kami, mga maliliit lang. Meron ako hehehe. Dito lang. Meron ba kayong tawag doon, meron ba kayong shirt na gustong-gusto niyo pero hindi nag-fly? Meron. Gusto naming shirt pero hindi nag-fly. Like para fuck, ganda na shirt na to. Tapos bilang parang, fuck, hindi siya binibili ng mga tao. Parang yung 2 bots lang, tapos may 2 robot na gawa sa Red Horse. Ganda. 2 Galing bots. talaga ni Ant. Ano 2 bots? 2 robots. 2 robots pa. 2 robots. 2 bots lang. Meron kasi kaming shirt na 2 bottles lang. 2 bots lang. Okay. Ginawa niyang robot na. Hindi mo innovation yun. Totoong shirt niyo yun? Based sa shirt. Damn! Okay, kamusta yun? Okay yun, naman. lakas yung 2 bots. Lakas yun eh. Lakas yun. Meron kami, na hindi gumana. Magbigay ka ng mga, para lang ma-boost natin yung, yung sales ng pinaka-underrated shirts niyo. Sobrang brutal pala eh. Meron siguro kami hindi ni-release. Talaga? Na ano siya dapat, yung... Ano yung tawag dito sa gantong klaseng shirt? Tie-dye shirt siya. Tapos na nakalagay, Dolomite Beach Club. Tapos yung pagka-tie-dye niya, mukha talagang parang beach club shirt. Beach na biglang may konting dark na ng parang naghalo yung white sand to to the dark. Galing. Favorite namin. Tayo na akas doon. Ang akas doon, dapat, labas yun. Kaso ito nga ewan ko kung political kasi. Yeah. Medyo ganun Tapos parang baka magmukhang we're supporting. Shirts na kayo wala na. Baka mukhang we're supporting yung the project. So, may mga ganung may mga ganung stuff na tama. You have to be careful. Kasi minsan matatawa kayo ganyan. Pero again, may kinalaman sa clothing. Sino yung nasa Drag Race ngayon? Si Marina Summers. Yes. Yung fucking dress niya all white. Tapos? Like tribute kay Imelda Marcos. All white. Talaga? Ang ganda. Tapos pagkatalikod niya, ang daming dugo. Like sabi ko, shit, ang angas nito. Angas nun. Angas sabi. Lupit talaga. Ako dati may tinry akong gawin na tinignan ko. Alam mo yung nilabas ni Daryl Yap yung Made in Malacanang. Tapos gumawa ako ng post na sabi ko, naparad ko na yun, nag-advance screening ako ng Made in Malacanang. Tapos yung ending parang bumaba daw si Jesus. Tapos sinabi niya, mali kayong mga dilawan. Mga ganun yung ending, parang ganyan. So sa joke, di ba? Parang ganyan. Para tirahin siya. Tapos si Daryl Yap, shinare niya. Tapos sinakyan niya lang. Sinabi niya parang, paano mo alam na ganito yung mga So ako parang, touche. God damn it! Yes! that guy, like, I don't agree with it, but he knows how to play the game. Yeah, play the game. That makes me sick, pero he knows how to play the game. Pero posibleng ganun yung mangyari sa Dolomite Beach Club shirt. No? Parang, shit, tas suotin talaga ng mga supporters. Parang, shit. Mag-backfire Pero, laki nakita niya. Ito yung, meron ka bang, mga sa advisors mo, parang meron ka bang devil and angel minsan na parang, mag-risk ka ng Marco shirt. Mga ganun. Meron. Sa mga ni Ali yung reflection kapag hindi na hit yung sales target nila, meron silang break glass in case of emergency na ideas. Tapos puro mga tipong DDS talaga ako, mga ganun. DDS line, wala. Ayaw nyo mag-ano. Wala. Mahirap Kahit ako sinasabihan ako minsan na parang, hindi na naman masyadong mainit yung politics. Baka gusto mo mag-gig para dito, tapos kita mo puta DDS or BBM. Hindi. Parang hindi talaga kaya Yung pagsuporta talaga dun sa nangyari sa campaign na yun.
Parang yun lang yung genuine noble thing na ginawa ko sa buong buhay ko. Parang yun yung pakiramdam. Alam mo kung gaano ako ka-faker? Ayoko siyang sirain. Alam mo yun? Ano? Like nung nag-vote ako for the election, sobrang hero na yung feeling ko sa sarili. Hero ka nun, Andren. Promise. Hero ka. Kaya ako binoto si Ping Lacson di ba guys? Wow. I'm kidding. Muntik na ako nung bumoboto ako. Na-overhear ko yung dalawang katabi ko. Nag-exchange ng notes. Din type of shit. Yung parang cheating ako rin eh. Yung sinabi ko eh. Tapos nagkasalita sila. Parang, si Robin? Gumaganon. Tapos sabi ko, gusto kong tapunan ng Gatorade yung, kasi may bote ng Gatorade ako na parang, natapong kayo. Wala eh. Ako, parang gusto ko na sumuko haba ng pila. Like, fuck. Mahal ko ba yung Pilipinas? Fifth in line na pare. Dude, sobrang late ko na. Wow. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Parang after ko maboto, nag-stay lang ako doon sa presinto, inaabangan ko lang yung mga tao. Tapos parang, ini-intimidate mo sila? Oo. Meron akong Lenny ka? Hindi. Okay. Balik ka pinapakita. Teka, ba't tayo napunta sa... Ako rin, siguro Ayan. Well, grabe rin yung kung anong kayang gawin ng t-shirt, Oo. Yes. Parang kahit nasa ganyang, For good and for bad. Grabe. Diba? Yes. Parang from everyday wear to... Tama. A big, big moment in our national history. Yeah. Biglang nandyan siya. Yeah. Tsaka pag ginagamit siyang pang persuade Pag namimigay ng mga tao sa rally, mga t-shirt usually yan Di ba mga paggawa ng mga politiko? T-shirt en masse yan Kaya mga t-shirt printing people, kapag naghahanap sila ng mga ang lakas na binibigyan nilang commission because they need it instantly, like 1,000 pieces of shirts, parang ganong klase. So, parang isa siya sa talagang way to move the propaganda machine yung t-shirt. So mabuti na lang may the t-shirt test of all t-shirts is on the right side. Yes. The t-shirt. Pero ako rin, grabe artists yung nagtulak nung nung sa campaign. So artists yung mga kakakulab namin when we... Si Talatat yung gumawa ng fist. TK pa. Yeah. Grabe yun. Hindi ko alam kung paano pabuhay yung tao yun. Yeah. Honestly. He does works with like heavily, matapang. Matapang talaga siya. Oo. Tapos parang, alam mo yun, yung sasabihin nila ginagawa yan para sa clout. Alam mo, hindi naman siya, wala naman siya sa Forbes 100, pare. para i-risk mo yung buhay mo ng ganun, di ba? Yeah. Kung mag-sell out kami, dito kami dun sa kabila. Di ba mas maraming pera yun, puta? I would sell out in a second, dude. Hindi ako matapang or some shit like that. Pero hindi ko rin fina-fault masyado yung, puta, naging iba na yung topic. Pero hindi ko rin fina-fault masyado yung, para matapos lang to sidebar na to. Hindi ko rin fina-fault masyado yung mga artist na binayaran para mag-perform sa kabila. Kasi galing tayo pandemic nun Alam mo yun, hindi naman lahat naka-recover the same way, di ba? So, speaking of clothing, gaano kaangas yung Katipunan kung may merch sila, Oo nga. Pwede nyo magawin yun? Linya-linya ex-Katipunan. Kasi wala na may-ari nun, di ba? Nang alin? Ng Katipunan, ng kataas-taas. Ganang-galangan. Ano ba pag gusto mo? Yung kalye kasi. Alam mo yung kalye. Ako nga naman. Ang hirap i-promote ng mga t-shirt na may mga nakalagay na KKK. Medyo, Siyempre, i-own mo nga di ba? Hindi naman pwedeng porket, i-deny natin history natin dahil may katulad tayo sa States, di ba? Parang, pwede, mga bayani stuff. Parang ginawa ni... Ano pangalan nun? Kasi ang naisip ko masama. Mga ganong clothing line. Team Manila, di ba? Like, ganun. Bonifacio, I want to undress you. Mga ganun. Yeah. Mga ganun, no? May magdidemanda ba sa inyo nun? Wala na, di ba? Oo. Kasi mukhang public naman na siya. Let me undress you.
kami siguro, So dyan si Andres, naka-thumbs up. maraming mga brands na naglalabas naman di ba, na iba't ibang heroes. Yeah. Siguro kung maglalabas kami, it's really featuring their lines. Kung ano yung mga famous lines nila. Ganun yung magiging angle na. Yung famous line ni Andres Bonifacio na, nung binetray siya ni Aguinaldo. Yung famous line ni Rizal, sure ka 16 ka? Kaya yung mga siya yung gumawa nun. Hindi ako. Hindi ako. Itaktak mo. Itaktak mo. Itak Bonifacio. Bonifacio. Itaktak mo. Tapos gumagano'n siya. Loko. Nakapanood pala ako ng nung parang weird pro-Aguinaldo movie. Sobrang na-weirdan ako doon kung paano. May mga attempts talaga yung tao magre-write ng history minsan. Sobrang absurd. Parang may isang scene doon na nagagalit si Bonifacio dahil hindi sila pinapakain ng mga tao. Sinusunog niya yung mga Sobrang naman parang, what? Viking na ba si Bonifacio yun? Parang gano'n. Kasi diba tinatry nilang i-justify na okay nga. I heard this quote nga, history is written by the victorious. Wala naman nanalo sa Pilipinas mga patay nanalo. Lahat tayo natalo. Yung panalo natin sa Spain, technically staged fight siya ng Amerika. Ooh. Yeah. Okay, yeah. Nag-wrestling sila. Totoo. Nag-wrestling sila. Sino over? Okay, sunset flip. Tapos, idak mo yung clothesline ko, drop kick. Tapos, roll up schoolboy. Hawakan ko yung ropes, dirty finish tayo. Kaya sobrang colonial mentality natin siguro. Yeah. Dahil? Sinakop tayo ng mga tatlong, di ba, Japanese, American Tama naman. Kaya, how about occupation, colonizer t-shirts? Ha? Wala ba tayong mabait na colonizer? The Japans were rough. 300 years, walang mabait na dumating dito. Wala. Wala ba? Yung nag-introduce sa atin ng paella, wala ba? Si Johnny Paella, dumating siya dito, wala ba? Parang, the Americans. T-shirt for them? Ano? T-shirt for them? Oo. Meron kami para sa Espanya nakalagay. Talaga? Pero para rin sa UST. Totoo. Ganda. Totoo. Pero maganda yun, di ba? Pero pwede na yun. Oo, pwede na yun. Ito na. Palitan sa dapitan. Ang ganda nga para sa Espanya. Tapos, ano yun, may street sign, gano'n? Hindi, jeepney sign siya. How many designs na, mayroon ka bang parang loose count sa utak mo? May 1,000 na eh. Talaga? Fuck, ang dami Feeling nun. ko siguro 500 to 800. Kasi ngayon, we're releasing probably Nagulat nga ako, ang dami yun. 10 to 15. Doon pa lang sa nasa collabs 20 ata na per month kami. Fuck. Pero mag-ano kami. Pero ano yun, nirestock nyo? Pag naubos, wala na. Kami. Pag naubos yun, wala na yun. Hindi, kapag ka nagkaka-demand ulit, nagre-restock kami. Pero pinapahinga din namin ulit. Kaya most so of it paikot-ikot, may cycle. May cycle. Anong best seller nyo na? Gusto ko lang malaman. Anti-sweldo Soldier Club. Hindi ba? Parang tingin ko nung starting nung linya-linya yung damdamin talaga. Damdamin. Weight loss, weight lang. Wait lang. Pahingi ng pahinga. Oo. Yeah. Weight loss. Parang Dami mong yun alarm. lahat ng nasa closet na AirPods ko. Over my dad body. Weight lang. Damdamin. Mga classics namin. Mga classics. Pero itong mga previous years, mga reference eh. Talaga? So alam mo na yung mga taong nasa online yung crowd namin eh. So yung Stranger Things na ginawa naming Stressful Things, yung Speak Now na ginawa naming Sleep Now ni Taylor Swift. Yeah. Yan yung mga namin. Yung mga Hindi kayo dinumog ng Swifties? Tinumog. Talaga? Nagalit? Nag-message sa amin Taylor Swift. Talaga? Oo. Nung naghanap ng size. May size pa kayo 3XS. Tsaka 4XL para sa boyfriend ko. Extreme na hinihingi niya eh. Pinakamaliit tsaka pinakamalaki. So, yan. Pero grabe yung Taylor Swift talaga. Yung Swifties ang nag-dominate nung last year namin. Talaga? Dapat talaga eh. Sabi ko yung gagawa ko ng nationwide tour, papangalan ko The Peras Tour eh. Yeah. Tapos sabi sa akin ni Kate, girlfriend ko, sabi niya, baka maano. Di yung ibang fanbase na lang na mas rational. Mga BTS. I think yun mas rational naman yung... Alam mo ba, may isa akong show dati na in-announce ko yung date. Tapos, after a while, minove ko. Tapos may isang person na nagsimula ng narrative na sinabi niya na he's BTS conscious. Kasi, nung minove ko yung date, yung pala yung original date ko, may BTS concert na pwedeng panoorin online. So, nilipat ko. Tapos parang sinabi niya na parang, did Red just
remove the because may BTS concert sa ganyan-ganyan. Parang love me a BTS conscious ganyan-ganyan. Gagawin dami ko sales speak. parang after that Grabe, post, BTS fans. may mga sigurong small group of BTS fans na bumili sila at nanood sila. Yeah. Sobrang wild. They're all in like half of them are in the military. May required military service pala in Korea. Oo. Pero yun, ang hirapan kaming gumawa for BTS eh. Ano rin May kami. sarili silang shit kasi. May sarili It's sila. very Very merchy conscious din ng kami. Korean kumbaga fully monetized vehicle na sila. BTS pero behind the scenes. Meron kami Mga isang puwet, isang Taylor Swift dapat na ilalabas na Ano nakalagay? hindi na namin tinuloy. The Eraps Tour. Tapos puro talaga. Lahat ng pinuntahan ni Erap. Ganda! Hindi na. Parang tour shirt. Tour shirt. Oh my God. Kasi lahat dinaanan ni Erap din from ano ba siya, nag-mayor, vice mayor, mayor, tapos nag-senador, lahat. Nag-vice president. Nag-vice president, nag-president. Tapos bumalik siya sa mayor pagkatapos. Balik sa mayor. So, na-oust muna siya. And then, balik. Kapag iniisip nyo ba yung mga design nyo, iniisip nyo na talagang, siya, tawag doon, para sa t-shirt lang talaga siya? Or meron kayong parang, wala ba kayong versatility with other merch? Jacket? Pwede naman. Medyas. Medyas? Ang hirap kasi sa jacket, parang isa na naman siyang sizing. sana naman. Mainit dito sa Mainit Pilipinas. sa Pilipinas yun talaga Parang sinusuot. kailan namin yan Pwede lang sa Baguio yung market na sa Baguio. Pwede yun. Or yung BPO industry. Malakas kami sa BPO. Sila yung mga mahilig mag-jacket. Pero yung naisip ko rin sa jacket kasi, once na pinag-jacket mo sila, hindi na nila iisipin yung t-shirt Kahit pa ulit-ulit na yung t-shirt. Hindi ko lang narinig yung capitalist side mo. Akala ko artist to. Lumabas yung pagka-Shark Tank na. Lumabas Lumabas yung capitalism. Speaking of demographics, yung sa linya-linya, more girls, more guys. Kasi dito sa Bago Matulog, a whopping 80% na lalaki. Hindi naman. 70 lang naman. A whopping 70% na lalaki. Nakakatawa kasi nung start namin linya-linya, puro talaga pang manginginom yung shirts namin. Really? Oo, been there, done that, beer there, bond that. Yun yung namin, shirt namin. Choose your bottles, 2 bottles lang. Puro talaga, beer yourself, mga ganun. Sabay na, yun nga, nagulat kami, puro babae talaga. So majority I think 60 to 70% are... Talaga? Parang sila, young professionals na female. Meron din silang tawag doon, meron silang demographic na mga titang binibili ng regalo yung mga ganun yung nanay ko Parang, yung ganda nitong shirt na to, bilang ko yung asawa ko, bilang ko yung anak ko, ganong klaseng. The caring tita. Yan ang market namin. The caring tita. Sila yung mindful sa, birthday ni ganito. O bakit ito sa pinsan mo? O to, pang regalo natin yun sa Pasko. Ang ganda niya talaga very Tsaka yung medium of a t-shirt. Everyday wear siya. Alam mo yun? It doesn't alienate anyone. Parang lahat ng tao nagsuot ng t-shirt. Or kaya magsuot ng t-shirt. Alam mo yun? Wala siyang kind of, kumbaga parang kung nagbebenta ka ng kimono, medyo mahirap, di ba? Like, Barong Tagalog. Pronunciation? Barong Tagalog. Barong Geisler. Barong Tagalog. Barong Tagalog. Barong Tagalog. May Barong Tagalog ba kayo? Wala. Pero parang ng labanan yung Onesimus. Oo nga. Can you tell me the bands you collabed with? Kasi I love band shirts. Eraserheads. Yung pinakamalaking banda lang. Ben and Ben. Ben and Ben. Itchy Worms. Dicta License. Dicta License? Talaga? Meron kayo ang ating araw shirt. Hindi ang ating araw hindi. Yung recent na shirt na album nila. Na release nila ng song yung binigyan namin Pero ang ganda rin nun. Dicta License. Sino pa ba? Itchy Worms. Greyhounds. Sino pa bang kakaiba? Well, Cheats. Giniling Festival. Oo. Hindi. The Cheats. The Cheats. Pa ba? Sauce. Ang madami. Yeah, congrats. Ben and Ben. Nika Del Rosario. Janoy Danao. Ebe. Ebe.
Dami nilang Nice. Maraming Tapos wala, naka-Iron Maiden shirt ka pa na peke. Sino naiisip mo, Andren? Sino bang gusto mo? magpapasaya sa yung collab? suggest mo? Hindi, kahit naman, okay naman siya. Like, meron akong 2 linya-linya shirt sa bahay. Ano? Ha? Ano linya-linya shirt? Yung binigay sa Comedy Manila. Yung Comedy Manila merch. Yeah. Si ano pala, ayun, isa sa mga dream collab ko si Dong Abay. Dong Abay. Dong Abay! Ooh. Earl, you're a very eccentric young man. No. Pare. Sobrang wild din mag-post din Dong Abay. Di ba tinali niya sarili Na-interview niya? ko siya, grabe. Lala. Talaga? Lala. Talaga? Oo. As in malala in what way? Teka. Malala dahil para akong nag-swimming sa ulo niya, sa isip niya. Try niyo pakinggan, guys, yung Dong Linya Abay Show with episode. Dong Abay. Paano mo nakakontakt ng mga to? Galing Para napapakilala through artist friends. So, na-meet ko siya sa Cubao X, nakainuman namin siya. Sobrang solid niya. Tapos grabe, may wisdom talaga sa kanya. Meron talaga Ang lalim talaga. Yeah, he wrote Banal na Aso Santong Kabayo. Tsaka malalim talaga Grabe yung utak talaga niya, siya. min. Sobrang, kaya feeling ko parang, isa rin yun sa mga iniisip ko na parang, shit, parang he's really, parang di siya takot sa knowledge niya. Alam mo yun? Yes. I-dispense, i-explore, and everything. Fuck, I love ako minsan ayoko na nakatira sa utak ko Laro tayo ng baril-barilan. Yan ba yun? Yano. Talaga. Okay. Rat-ratan ng machine. Nakakaingit parang nung kinakausap ko siya, naingit ako kung gaano siya Ka-free. ka-free. Free siya. Parang ang Parang gaan walang ng- consequence. gaan ng katawan niya. Parang ang lumalabas lang, nagfo-flow lang. And hindi siya nahihiya kung ano mang naiisip niya, sinasabi niya. Oo. And magugulat ka, may sense and more. Ang sarap ng may ganun kasi parang hindi na siya nakaka-cancel Kasi yun na yung what you expect from him, I guess. So walang nadi-disappoint kapag may sinasabi siyang shit. Diba? Yan yung nakukuha ni Red sa akin tuwing nagkukwentuhan ako. Ano? Si Red, yung The wisdom. yung deep thoughts. Diba, Red? Ewan ko sa'yo, bahala ka dun. Baka sa isip mo, sa utak mo, gumagano na ako. Diba? Galing mo talaga, Andren. Yun, diba? Pero yun yung beer goggles mo sa akin. Parang ganun. Imbis na hot na babae, approval ko. Parang ganun. Uuhawa. Ewan ko sa'yo. May random akong kwento tungkol sa t-shirt na naalala ko kami ni Punch. Kasi wala talagang kung ano lang shit na maisip namin. Yeah. Sige, try natin. Gawin t-shirt. Parang ganun. So may ginawa kami parang ano kalagay sa kanya, shh, it happens. Hindi siya shit happens. Shh, it happens. Yeah. Tapos may drawing siya ng parang si Scooby-Doo, malaking aso na tumatae. Okay. No? Naalala ko nasa bazaar kami sa Rockwell. Tapos nakita ko may isang girl na from afar. Nakita niya yung shirt. Tapos nanlaki yung mata niya, talaga na-attract siya dun sa aso. Tapos habang papalapit siya ng papalapit, pa-assume yung mukha niya. Kasi tae pala. Tapos saka shit happens pala yung nakalagay. Tapos tawa kami ng tawa ni Van. Sabi namin, sorry po ma'am. Ganito po talaga yung humor namin. So, Bumili pa rin niya, hindi fulfilled na kami. Hindi niya binili. So may mga ganun kaming shirts na gusto naming bumenta dahil masaya kaming gawin. So meron din kayo, may filtering din kayo. Kumbaga parang sa jokes, hindi lahat ng jokes. Honestly, hindi natin nagagawa lahat ng gusto nating jokes. Dude, makakancel ka. Wala. So hindi lahat ng maisip dapat lagay sa t-shirt. Or kaya sabihin on stage. Tama naman. May filter naman dapat talaga. May mga ibang shit na pang sariling high five nyo lang. Alam mo yung isa rin may filter? Ano? Yung coffee. Wow, pusa ina, pinasok ka. Ang galing mo. Ako point guard of podcasting. Ako nagpo-points ako kay Andren dito. Puno na yung palm ko. Wacky Didu. Wacky Didu t-shirt. Nataas na namin royalties mo to 2.3%. Yung 7.7. Ano yung cholesterol level? Sorry. Ito first time ko narinig tong kape-kape. Anong inisip nyo bakit yung pinasok? Pre-pandemic idea pa namin siya ni Jim yung kape-kape. Kasi parang feeling namin, yung linya-linya talaga, hindi lang siya shirt Talaga, nagkataon lang na nasa shirt siya. Tama. So, kailangan namin siyang ilagay sa ibang mga bagay. Yeah. Kasi it's everyday Filipino
experience Gets. na nakalagay sa words and art. Parang ganun. So what if lagay natin sa kape? So kung may statement shirt, dapat may statement coffee. Parang ganun. So naisip namin yung t-shirt kasi ito naman yung space niya to Yeah. To express. Yung sa kape naman, hindi nga pala to kape-kape, pero may Way to space support, siya. May space siya para May sa cup? Sa Or sa mug? Sa cup. So, meron kaming sticker na nilalagay sa cup. okay. And then, saan to? Like, may shop kayo somewhere? May shop sa Shangri-La sa loob ng Poddy Rock Studio, 5th level. East Wow, Wing. okay. So, isa pa lang to? Isa pa lang. Maliit lang na corner. Pioneer na lang namin shop. Yeah. And may sarili kaming beans. Katamtama yung pangalan niya. Katamtama na ganda. Tamang-tama lang. From Silang Cavite, Arabica Robusta. Sarap. Solid din. Lalo na for pagka may espresso machine. Edsa Shang? Hindi, sa Shangri-La Plaza. Okay. Sa loob ng Poddy Rock Studio. Okay. So yung mga pumupunta doon, nakala nila kailangan may anak sila kasi siya play center for kids eh. Hindi kailangan may anak kayo. Pwede kayong pumasok doon, pwede kayong uminom niyan. So yan, may pa lang kami. Ilang drinks pa lang, hot and cold drinks, no, yung typical na Americanos, Americano, mocha. Tapos naglalagay kayo ng mga linya rin sa... Nilalagay namin ng line. Ganda. So, kasi ang naisip ko, parang, di ba sa Starbucks or kung saan mang tatanungin yung pangalan mo, lalagay yung name. Yeah. So, inisipan ko lang ng way na, saan kaya pwede ikabit yung name? No? So, parang naglagay lang ako ng mga stickers doon na, kunyari, hindi puyat si... ganda. Para madlibs. Oo. Angas no? So, kunyari, walang hangover si Andren. Ang ganda. So, parang pipili ka ng sticker na kung anong mood Pero iba mo pang for the day. business to, man. Sobrang, iba rin. siya, wild din siya. Sobrang, sikip dyan. Oo. Kasi, yung kapihan dito though, I feel like could still be, sana mag-skyrocket yung improvement. Kasi masarap talaga eh. Pumunta ako Singapore, yung coffee scene nila doon, grabe. Sobrang wild. Parang uminom ako ng cold brew na aged in like whiskey barrels or something like that. Oh, hell. So, Yeah. parang, the fuck? So may alcohol siya? Hindi, wala. Okay. Excited. Huwag ka excite. May Pwede mga naman eh. cocktails kami na may coffee. May kape. Try natin yan. Parang, ang akin, parang dito, sobrang kailangan, alam mo talaga kung saan ka pupunta for it. Tapos, ang problema sa, ang maganda sa Singapore is literally sometimes, kahit hindi na kami mag-research, pag nakita namin, uy, may kapihan dito, punta ka lang, pasok ka lang. Tapos hindi ka madidisappoint. Sobrang galing talaga ng ibang bansa. Pero gets kita rin kasi grabe sa Pilipinas eh. Ang conducive magtanim ng kape dito sa mga bundok natin eh. Kaya dapat talaga dito nang gagaling. So, dapat may farm. Di ba meron tayong... Dito na papunta. Meron ka na ba may ani-ani ka na? Ani-ani. Wala. May tanim-tanim ka. Ani sanggalang na. Anisang ka lang. Mamaya may tanim-tanim, may farm ka na. Di ba meron tayong... Tumas ang boses ko na. Meron tayong yung... Barako. Hindi, yung coffee na galing sa Sagada. tayo ng... Civet. Yeah, Civet Cut. Di ba dito galing yun? Hindi naman ininom locally yun eh. Totoo May lang. nag-try it. Imbis na yung, di ba Civet, pusa eh. Yung ginamit. Pusa talaga? Oo. Maasim daw. Ang pangit daw. Okay. Okay. yung galing sa tae na dinadry nila and everything. Tinry ko siya. Masarap naman siya. Pero hindi siya yung tipong I would see myself drinking like a daily drink. Hindi siya ganun eh. Alam mo yun, mga... Kunyari pupunta ka Starbucks, magko-cold brew ka. Yun yung kailangan mong talunin para mag-thrive eh. Yung tipong mga tao willing gumastos ng 200 a day. Hindi ako coffee dude, pero I like a cold brew. Sarap ng cold brew. Madali lang siya eh. Gawin. Kung sinisipag ako gawin, yun puta, pwede kang pumili ng kahit anong beans, diba? And everything. Tapos, yung ano pa niya, wala siyang acidity. Kasi hindi mo siya tinip ng mainit for some reason that takes away a lot of the acidity of the beans or whatever. Parang ganun. So, I think yung coffee industry dito talaga magbe-benefit kung talagang stumepap yung agriculture natin. Kasi galing yun sa farm ba? Meron kami dati ni Alexio. Joke lang to na coffee shop. Tapos meron din siyang emo siya na coffee shop. Ang pangalan niya yung What Could Have Beans. Ay, ang ganda. Tapos may artwork kami ang pangalan Pain Things. Pain Things. Grabe, mare.
Tas Sorry, puro- benta sa akin si Andre na no. Oo nga eh. Red. Kunin mo na to. Ang ganda. Pain things. Mag-consult ka sa kanila. Hindi, Baka word may mga- salad lang. It's my mental illness. Don't worry. Hindi, ano siya eh. Parang, may mga tao talaga mahilig mag-puns eh. Maghanap ng, inasal ko siya. Sakit yan. Sakit talaga yan. Sabi ko sa kanya, may curse ka na hinahanapan mo ng linya lahat ng bagay. Kasi ganun din kami, hanapan namin ng punchline lahat ng bagay. No matter how sad. Oo. Same na same. Oo. Embrace na lang natin. Embrace na lang natin tong curse natin. And everything. So, mahilig ka rin ba sa kape nung ginawa mo? Yun talaga. Mas Ayun, mahilig okay. ako sa kape. Pero hindi rin ako parang sobrang aficionado. No? So siguro sinasabi ko lang din guys, parang itong mga nag-venture ako sa mga bagay na to, hindi naman kailangan na sobrang into sobrang that into it ka. Yeah. Pwede naman yun yung journey mo eh. Parang ganun. Yun yung mag-spark ng interest mo doon. At saka sa totoo lang kasi kapag masyado ring malalim, kaya yung sinasabi niyo about shirts, very accessible siya. Yeah. Yun yung appeal ng mga brands na to eh. Yeah. Kasi it's parang welcoming siya. Hindi siya parang ako lang ang may alam tungkol sa kape kaya hindi mo gets tong hindi mga siya gatekeeping. concoction namin. Tong AeroPress, drip, hindi whatever siya shit ko. trying diba? hard maging ganun. Siya, basic lang pero may additional experience siya dahil may mga mababasa ka when you go there. Yeah. Habang may kape, may pag-asa. Kapeng bahala sa'yo. Yan yung namin eh. Kapeng bahalas. That's so good. Yan yung tagline namin. Kapeng yung bahala tahalay ng kape-kape. Kapeng bahala sa'yo. Ang ganda. Kapeng bahalas. Kaya malungkot ka, puyat ka, Kapeng bahala sa'yo. naghahabol ka, May t-shirt din kapeng nun. bahala sa'yo. Wala pa. Have you ever worked in advertising? Yun ang path ko talaga dapat, Andren. Yeah. Before ako napunta sa kung saan-saan. Copywriting talaga. Ngayon naman, may sarili siyang business. Maganda naman yung ininan niya. Yeah. Very successful. Like ako, dapat nurse ako. Tapos tinan mo ako ngayon. Nag-open ako para kay Red Oliero. Ay, The best comedian Wow. in Greater Metro Manila. Thank you Thank you sa qualifier. Hindi ko pa natatahak yung Pampanga at saka yung Kaya mo muna talunin objective ko lang pinakamagaling sa Luzon. Oo. Kaya mo muna talunin si Super Tekla kasi ang galing ni Super Tekla. Wala. Tinalo na ako ni Super Tekla last year. Ultra Tekla na siya. Ay, nako. Ang linya-linya ba, do you think na, dahil nga tinitignan mo siya as a content brand, do you think may mga expansions pa kayong gagawin? Like, or meron ba kayong sa utak nyo na parang, goal kong gawin to, parang ganun? Ano talaga parang itong nanganganak siya ng ibang brands eh. Oo. So parang siya na yung mothership. Siya yung siya yung conglomerate, parang ganun. Oo. Pero marami pang ibang mga areas na we can tap din eh. Yeah. So kunyari, dry fit, athleisure, ganyan. Uy, athleisure. Oo nga. 'Di ba? So itong bigger sizes, ganyan. Marami pang nakita ko spaces. meron kayong parang minimalist na brand na yung wala masyadong print. Yung pang-araw-araw. Pang-araw-araw. Gusto rin namin yan gawin na solo, niya. Pang-araw-araw lang nakalagay dito, iba-ibang kulay lang siya. Dahil bumibili nun kasi basic tee lang siya, tapos parang maganda kasi yung quality ng shirt nyo mismo. Yes. So yung mga taong hindi mo sasabihin ko parang It's super comfy. Kung may nakita ka bang parang mahilig pinopromote yung minimalist, nabuburot ka kasi graphic tees ka. Parang di naman. Fuck minimalist pare. Nga. Tapos nagkaroon kayo ng minimalist. Yun nga yun yung doon. Yun yung challenge sa linya-linya rin Parang creative ways to adapt. So sige, big kami, statements naging minimalist yung uso. May way kami dyan. Ito, maliit. May pocket tees. Sige, may pocket tees kami. Nagkaroon kami dati, nakalagay lang sa kanya, may nakasilip na hotdog. Tapos may nakalagay na Pagka binaba mo ganun, Pag binaba mo, may hotdog. Marami pang hotdog sa loob. Ang ganda. Ganda nun. Puta ina. Meron pa nun? Wala na. Gusto namin ilabas ulit. So ngayon ang ilalabas natin in collaboration with me is naglalabas sila ng big sizes pare. Of course, para sa lahat. Red Oliero fans of big boys. Kinailangan lang namin hintayin si Red na parang sorry, it took a while pare. Diba? Ngayon, okay lang, no? Parang grabe, ilang years in the making. Pero finally, nung dumating si Red, nakakulab na namin siya. Sinakto natin na yung 4XL kaya and 5XL. manood kayo ng Mabuhay Bro shirt at pwede yung gamitin ng aking promo code na napakahirap i-decipher, which is Red Oliero. Makakuha kayo ng
100% discount. Babayaran namin kayo. Testingin nyo. Baka gumana. Sa linya.ph. Red Olero. Hindi lang shirt Input nyo Red ng Olero. Mabuhay Bro. No? Lahat ng shirts. Nilagay namin lahat. Wow, para ang lupit. hindi lang Ang saya-saya yung naman. mabuhay, bro. Red Olero, tawag doon, sana mag-check out kayo ng maraming t-shirt. Tapos, i-ano yun. Sama nyo na yung Mabuhay Bro. Putang ina naman. In fact, sinama na namin even sa Uniqlo and sa H&M. Gamitin nyo yung Red Olero. Gamitin nyo rin. Nandun na sila. Andun na rin lahat. Pag bumili kayo ng UT graphic tees nyo. Yung mga yung mga t-shirt na mga anime sa t-shirt. Ay, oo. Meron silang yung Inutile inside. Spy Family. Spy Family. Meron nga silang Final Fantasy. Talaga? Meron. Ang wild. Ayun, tingin nyo may mga licensing kayong gustong gawin. Actually, ang ganda kung may international collaborators ang linya-linya. Oo nga, no? So ngayon nga, actually, nagko-call kami talaga for, call for collabs. Oh. So, sino mga trip nyong maka-collab? May mga upcoming kami na medyo wild. Iron Maiden, pare. Pero why not? Metallica. Linya-linya X-Layer. Akas nun. Sobrang. Kami, wow, tignan natin kung magkaroon why ng not, international collaborations. Wait, Medyo license ganyan. nga sila eh. Oo. Ang araw. With ang band selection yun. Nakakatawa rin. Diverse. Kasi Diverse talaga. covered di ba na mga tito. Tapos tayong mga medyo millennial tito. And then younger yung people. mga younger people. So, With Ben and Ben. Have Abby. Sikat yun. Di ko siya... Ito si Heavy Abby. Ako Have Ali ako. Have Ali. Yun, pwede. Have Abby. Heavy Abby. Heavy Abby. Tapos may matabalang na. Have Chubby. Have Chubby. Have Chubby. Ang galing. Ito na yun. Meron na tayong ano. Pero, hopefully, in the future, magkaroon tayo ng Wacky Dido t-shirt. Courtesy of Linya Linya. Or, wag nyo nang intayin yun. Bumili na tayo ng t-shirt ngayon. Mabuhay Bro shirts available. And baka mag-release din kami ng isa pang bago. Just we'll keep you posted sa social media namin. At sa social media ng Linya Linya. Binabantayan tayo ni Zeke. Hindi ko alam kung ano. Papatayin ko ba kami, Zeke? Ano ba meron? Mawawalan ba ng baterya yung camera? Kanina pa daw hindi gumagana yung video. Ganun ba? Okay lang yan. Magiging funny, cute animation na lang. The drawing. Si JM animation. After a bit. Sige, bago tayo umalis, meron ka bang gustong i-promote or sabihin? Well, siguro itong pinagkukwentuhan natin, kung nasa Makati area kayo, gusto kong dalhin si Andren sa Big Fuzz. Okay. Hindi namin sabihin ko sa pero nasa Creekside Mall siya sa Makati, second level. Find the Red Door. Yes. Sa sarap ng cocktails namin. Follow nyo kami dyan, What's the Big Fuzz sa Instagram. Siyempre, linya-linya.ph. Kape-kape by Linya-Linya. Poddy Rock sa may Shangri-La. Yeah. Kung nasa Shangri-La na rin kayo, daan na rin kayo sa mga friends namin sa Cellos. Breakout at Heroes Headquarters. Cellos Donut. Cellos Donut? So, we are fans. I am a fan. Grabe yung Cellos Donuts. We are so, big friends fans. namin yung owners. Yung Nutella. Grabe sila. The Nutella Donuts is fucking awesome. Ako kahit yung plain lang na donut. Tapos may dip. Tapos yung peanut butter. Actually, Yung peanut butter. yung episode natin before eh. Andren, may po-promote ka ba? Yung socials ko lang, Fundren, not everything. Please follow Comedy by Red at social media din para makabili kayo ng mga shows namin. We have fun shows planned for you. May fun shows akong pinaplano. Meron akong shows na pinaplano sa probinsya. At may shows ako na pinaplano na hindi sa probinsya, which dito lang. Please, pakinggan nyo kami follow nyo kami sa social media page namin. Thank you so much, Ali. Thanks so much, Ali. Thank you. Red, I love it. Salamat. Nangyari dito tong guesting na to. Shows. Oo. At Andren, sign us off. Guys, pwede na tayong matulog. Wala ka special na para kay Ali. Guys, pwede na tayong tas may matcha. Matchulog. Matcha ulog. Bye. Di prepared. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show,
ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.